Ah, kakain. Yan po ang, hindi naman siguro lahat. May mga anak din siguro na nagluluto. Ano? Pagising, meron ba? Napagising. Yung nanay naman ang pakakainin ba? Pero kadalasan, ang nanay ang magpapakain. Nasa halip sana, naglilingkod na sila sa mga magulang. Pero, cellphone. Hindi marunong maglinis. Pati hinigaan. Hindi alam iligpit. Wala niyan dito. Meron ba? Meron? Na pati higaan, hindi alam iligpit. Hinihintay pa ang nanay. Mabuti, wala niyan dito. Hindi pa alam maglaba. Alam niyo, kami noong bata kami, lalaki ako, naglalaba ako. Ngayon, ang mga kabataan, ayawan ko kung humahawak ng laba. Hindi marunong magplansya. Minsan pinagplansya, nasunog. Hindi alam. Tapos, basta ang ano niya, kakain na lang. At may kasama pang reklamo. Ano pa? Barkada. Ano pa? Puro pasyal. Ang katwiran, bahala si nanay dyan. Bahala siya magluto dyan. Bahala siya maglaba. Wala akong pakialam. Okay, ngayon, sa sobrang pagod ng nanay, dahil biro mo nga naman, pagising sa umaga, trabaho. Pagkatapos, lahat gagawin. Pagkatapos, yung anak, pagpasok pa, hatid sundo pa ng nanay, at dahil nasobrahan ng pagod, bumigay. Sana wala niyan dito. Dahil na over-fatigue na. Bumigay. At nung namatay na, doon niya nasabi, Nay, mahal kita. Di ba? Nung patay na. Pero nung buhay pa, pinababayaan ang nanay niya. Hindi tumutulong. Kaya nga bumigay ang katawan sapagkat nasubrahan na sa pagod. Pagkatapos sasabihin mong mahal mo ang nanay mo. Na ang dahilan kaya bumigay ang katawan dahil pinababayaan mo mag-isa. Mabuti na lang wala niyan dito. Di ba? Dito lahat tayo tumutulong sa magulang, di ba? Pero may mga kabataan, ang alam niya lang, cellphone. O ngayon, alalahanin natin, kayo mga kabataan, alalahanin nyo, ang Biblia, hindi po yan nagbabago. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Pag nag-asawa ka, kung anong ginawa mo sa nanay mo, iyan din ang gagawin ng anak mo sa iyo. Hindi po yan pwedeng magbago. Iyan po ang salita eh. Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Kaya kung gusto mong magandang ani mo, pag nagpamilya ka, kung ikaw ay binata at dalaga ngayon, magpamilya ka, at gusto mong maging maganda ang trato sa iyo ng anak mo, gawin mo na ito ngayon sa nanay mo. Huwag mong hintayin na bumigay ang katawan, tapos magsisisi ka, doon mo sasabihin, mahal kita inay. Nasa kabaong na. Ano pang magagawa ng salita na mahal kita? O katulad ng pagbibigay ng bulaklak, maaamoy ba ng nanay mo yung bulaklak na yan? Aalay ng pagkain doon, makakain pa ba yan? Habang nabubuhay dapat ang nanay, pinaglilingkuran na ngayon. Amen? Okay, magbabasa muna tayo ng Biblia. Anong adyan? Medyo mahaba-haba siguro itong mensahe natin ngayon. Total, wala naman tayong Sunday school. Dito po sa Genesis. Ayaw ito. Genesis chapter 3. Verse 20. Sabi po ng Genesis,
Lumulundag ito. Nandiyan na ba? $3.20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So wala na pong ibang ina kasi may mga nagtuturo na may nauna daw kay Adan at Eva. Mali po yun. Ang unang ina at nanay ng lahat ng tao, si Eva lang. Okay, sabi po yan ng Bible. Ayun. Bukas po tayo sa Matthew. Matthew chapter 15, verse 4. Sabi po ni Jesus Christ, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Ano po sabi ni Lord? Igalang ang nanay at tatay. Kaya pala mga kapatid, marami po ang mga kabataan na napapadali ang buhay. Kasi may mga lumalaban sa nanay. Meron ba ditong lumalaban sa nanay? Pag inutusan, sa halip na sumunod, hindi po yan trabaho ng isang anak na may respeto sa magulang. Dapat ang inan, lalo na po ang nanay. Kasi matindi po ang trabaho ng nanay. Kaysa sa lalaki. Ang lalaki, pag iyan naghanap buhay na, okay na. Ang nanay, sa bahay, mula umaga. Wala pong tigil. Kasi kaya ko nasabi yan, dito sa bahay, walang tigil si Jackie. Pati linggo. May ginagawa dyan sa kaya minsan nalilate sa kasi ang daming ginagawa. Yan po ang nanay. Ang daming trabaho ng nanay. Pagkatapos, may mga anak na lumalaban. Mamaya, tingnan natin kung ano ang mangyayari doon sa mga anak na lumalaban. Ayaw sumunod. Sabi rito, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw. Sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Leviticus. Okay, babasa muna tayo ng Bible, At mamaya punta tayo sa propeta. Leviticus 19. Sabi po ng 19 ng Leviticus, verse 3. Matakot ang bawat isa sa inyo sa kanyang ina. May takot ba kayo sa nanay niyo? Wala kayong takot. Ang Bible po ang nagsasabi, dapat ang anak mayroong takot sa ina. At sa kanyang ama. At ipangingili ninyo ang aking mga sabat, ako ang Panginoon yung Diyos. So, ang utos po ito ng Diyos. Magkaroon daw ang anak ng takot. Kasi pag wala pong takot ang anak sa nanay, hindi po yan susunod. Kaya maraming hindi sumusunod sa magulang, wala po silang takot, kaya itinuturo ng Biblia, magkaroon ang anak ng takot sa magulang. Yun lang po ang paraan para sumunod ang isang anak pag mayroong takot. Pero bakit ayaw sumunod? Kasi hindi sila marunong matakot. Proverbs chapter 23. 23 verse 22. Ano ang sabi rito ng Biblia?
dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Madalas po sa pagbubukas ko sa Facebook, kaya minsan nagsisend ako ng mga napapakinggan ko rin dyan sa Facebook, sa YouTube, patungkol sa magulang at anak. Di ba, naalala nyo, nagsisend ako sa group chat, Messenger. Kasi may nakita po ako dyan sa YouTube, pinalayas yung tatay ng mga anak. Pinalayas sa bahay nila. Saan pupunta yung tatay? Matapos silang arugain ng mag-asawang tatay at nanay, pinalaki sila, lahat ginawa, pinalayas. Sabi rito, huwag mong hamakin ang iyong ina at kung siya'y tumanda na. May mga anak na nilalait, minumura ang magulang. Mga kabataan, huwag niyong gagawin yan sa magulang niyo. Dahil gaano man kasama ng isang magulang, tandaan niyo, malaki ang ginampanan nila sa inyo, sa atin. Kasi yung nanay ko rin, malaki rin ang ginampanan sa buhay ko. At malaki po ang naging pagkukulang ko noong ako'y lasinggero pa. Normal naman yun, kasi lasinggero naman ako. Laging umiiyak ang nanay ko. Pag nasa kulungan ako, dadalawin ako ng nanay ko, umiiyak. Hindi ko naman alam eh. Pero sa inyong alam na ninyo, ngayon, ang salita ng Diyos, dapat ang magulang binibigyan ng isang malalim na takot para tayo po ay sumunod. At huwag nating hahamakin, sabi ng Biblia. Amen. Chapter 6. Proverbs. Chapter 6. Verse 20. Ano po ang sabi ng Proverbs? Sabi niya, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. See? Bakit? Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. So ano po sabi rito? Yung ingatan mo anyang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. So ibig sabihin, lagi nating tatandaan, kasi ang mga magulang po nagpapayo yan. At ang payo niyan, puro sa ikabubuti ng anak. Kaya nga, mapapansin nyo, anak, matulog ka na. Dahil siguro nakababad sa cellphone, sasabihin ng nanay, matulog ka na. Para kanino yon? Para walang mapupuyat, kasi, at saka hindi lang, ang cellphone mo po, marami na ako nakita diyan sa YouTube, na nawawala ng malay yung bata sa kaka at cellphone. Ang iba namamatay. May radiation po yan. So, kaya yung magulang, nag-uutos na, anak, tama na, matulog ka na maga. At huwag kang magpupuyat. Amen. So, yan po ang utos ng Biblia. At lagi mo niyang ilalagay, isabit mo sa iyong liig at sa iyong puso, itali mo sa liig. Bakit? Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Ang alin? Yung patnubay mo, yung pag naaalala mo ang kautusan ng magulang, iyan ang patnubay mo para hindi ka mapahamak. Ano pa? Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. Ano pa? At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Iyan po ang trabaho ng magulang. Lagi po yan nagpapaalala. Amen. Okay. Now, ito pong chapter 10. Lipat tayo sa chapter 10. Verse 1. Mga kawikaan ni Solomon, ang pantas, alam niyo kung ano ang pantas? Matalino. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama.
Okay? Ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Problema. Ang mangmang na anak. Problema ng magulang. Kaya kung ikaw ay nagiging problema ng nanay mo, isa kang mangmang. Dahil ang matalino, napapasaya niya ang tatay niya. Ngunit ang mangmang na anak ay pasan. Problema. At sana'y wala pong anak dito na problemado ang magulang. Dapat napapasaya natin ang ating mga magulang. Amen. Okay. Now, ito pong nanay, tandaan niyo po, kasi may mga anak siguro naghahanap ng nanay na mayaman. Sana ipinanganak ko sa Amerika. Nanay ko mayaman. Mga kapatid, ang Diyos hindi po yan nagkakamali. Kung sino ang nanay mo, iyan ang regalo. Ulitin ko, ang nanay po ay regalo ng Diyos. Bakit regalo? At hindi po nagkakamali ang Diyos kung bakit iyan ang nanay mo. At anong ibig sabihin? Tratuhin mo yan na espesyal kasi hindi nagkamali ang Diyos na iyan ang nanay na ibinigay sa iyo. Ako po ang nanay ko. Kahit na mahirap ang nanay ko, nakilala, kasi nakasama namin ni Jackie ang nanay ko. Ang bait ng nanay ko. Amen? So, ngayon, ano po ang ibig sabihin? Regalo po yan sa atin. Mga anak, regalo sa iyo. Bakit naging regalo? Paano kung wala kang nanay? Kasi po, naalala ko po nung ako'y nasa Alaminos, ipinatawag ako ng isang kapatiran, meron siyang kaibigan na nasa hospital. Pumunta kami para ipag-pray. Ngayon, ano po ang kanyang, bakit na hospital? Dinatnan ko sa hospital, nakaswero. Bukod siya nakaswero, naka-oxygen. At naghihingalo. Ang tanong, bakit naghihingalo? Nagkwento siya sa akin, Pastor, yung palang ang dami niya nang ipinagbuntis. Ina-abort niya. Inilalagay sa garapon. Nakahilira sa istante yung mga bata. Meron pong mga nanay na ganyan. Paano kung naging nanay mo katulad noon? Na tinanggal ka sa sinapupunan niya. Pero tingnan nyo, ang nanay, sinikat niyang buhayin ka para makita mo rin ang daigdig na kung paano nakita ng nanay mo ang daigdig, masilayan mo rin ito. Pagkatapos nalaman ka, mabuti na lang wala niyan dito. May mga nanay po na inaabort ang anak. Pinapatay sa tiyan. Tinatanggal. Pero yung nanay mo, hindi ganon ang ginawa sa iyo. Andito ka ngayon. Nasilayan mo ang gandang paglikha ng Diyos. At nakarating ka pa sa mensahe. Paano kung ikaw ay tinanggal ng nanay mo sa tiyan? Wala ka. Amen? At ano pa? Bukod doon sa pinagtiyagaan, 9 na buwan. Kayong mga babae na mga wala pang anak, mararamdaman nyo yan kung paano magbuntis. Kung gaano kabigat habang pumapasok na sa kapanganakan, pabigat ng pabigat andyan. 9 na buwan. Ganyan ang dinanas ng nating mga nanay para sa atin. Amen? Pagkatapos, nung isilang ka na, ang hirap po mag-alaga nung yung sanggol. Kasi ito mga bata, inalagaan po namin ng mga yan. Mula sanggol,
Katulad nung nasa Laguna kami ni Jackie, nagtatrabaho ako. Siyempre, ayaw ko namang masubrahan si Jackie ng pagod. Sa gabi, ako ang nagtitimpla ng gatas itong dalawang ito. Si Leia at saka si Angel. Pupuyat ako. Pagkatapos, papasok ako sa umaga. Darating ako gabi. Pagdating sa gabi, aalaga sa mga bata. Ayan po ang trabaho ng magulang. Mabuti na lang dito sa mga batang ito, wala akong nakitang lumalaban sa magulang. Nakita nila kung paano sila lumaki. Amen? So, yan po ang trabaho ng magulang. At lahat po tayo, ang ating mga magulang, o katulad ng isang may mga nanay, alam niyo ba na napakahirap malayo sa mga anak? Kaya nga ang mga overseas worker, tinatawag po silang bayani. Pero napapalayo sila sa magulang. Tinitiis nila hindi makita ang mga anak para lang kumita ng pera para itusto sa anak. May mga ganun pong nanay na nagkandahirap sa abroad para lamang maibigay sa anak ang magandang buhay. Pagkatapos, lalaban-laban pa. Mahirap po yun na nasa abroad ang magulang tapos ang anak nandito. Mahirap po yun. Na, kumbaga, grabe ang sakripisyo ng nanay na nasa abroad. Siguro, habang nandun siya sa abroad, umiiyak, gusto makita ang mga anak, pamilya. Pero tinitiis para lamang sa magandang bukas ng anak. Kaya yan ang dapat na makita nating mga anak. Yung magulang nyo, ang laki po ng sakripisyo niyan sa inyo. Amen. Katapos, pinag-aaral ka, hanggang sa makaabot ka doon sa magandang antas ng pamumuhay dahil may pinag-aralan ka na. Okay. Ngayon po, ano pong ibig sabihin? Ang nanay po, isa po iyang bayani sa tahanan. Bayani po ang nanay sa tahanan. Amen? Okay. Balikan po muna natin yung bago tayo pumunta sa propeta. Yung pong Ephesians. Ephesians chapter 6. Pakinggan nyo ito. Sabi po ng Ephesians chapter 6. Mga anak, tas nga ang kamay ng mga anak, itaas yung mabuti para makita kayo. Ayan, ang daming anak dito. Mga anak ng tupa? Pakinggan nyo ito. Lalo na kayong mga bago. Ito po ang sabi. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So ano po ang utos sa mga anak? Anong utos? Magsitalima. Anong ibig sabihin na magsitalima? Sumunod. Sapagkat anya ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. So, dalawang utos po ito. Yung unang utos sa verse 1, magsitalima o sumunod, obey. Pero pagdating sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. So itong dalawang utos na ito, sa anak, ang pagsunod at paggalang, anong sabi na? Na siyang unang utos na may pangako. So pag ito ay nagawa ng mga anak, may pangako. Ano ang pangako? Kapag tayo marunong sumunod sa mga magulang natin, marunong tayong gumalang sa mga magulang natin, ano ang mga pangako? Verse 3. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaw sa lupa. Dalawang pangako, dalawang utos. Bawat utos may pangako. Ano yung utos? Sumunod. Gumalang. Ano yung pangako? Ang sabi ng Biblia, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaw sa lupa. Ibig sabihin, kapag tayo marunong sumunod at gumalang sa magulang, magiging maganda ang buhay mo. Kaya maraming anak na nagdudusa, naghihirap, hindi sila sumusunod sa magulang. Hindi sila gumagalang.
Paano gaganda ang buhay? Kaya nga kayo mga anak, kung kayo'y matuto lahat na sumusunod sa magulang, gumagalang sa magulang, giginhawa ang buhay nyo. At sabi, malaon ang buhay, mahaba ang buhay. Kaya marami pong nadidisgrasyang anak. Kaya maraming anak na hindi tumatagal ang buhay. Hindi sila marunong sumunod at gumalang sa magulang. May sinasabi ang magulang, wala lang. Parang walang kwenta ang nanay. Hindi sumusunod. May sinasabi ang nanay, tatay, wala. Paano giginhawa ang buhay niyan? Magdudusa po yan. Maghihirap yan. Wala pong pinagpapala na anak na lumalaban. Paano ka pagpalain ng Diyos? Lalo na kung ang nanay mo Kristiyano, tapos hindi ka gumagalang, hindi ka sumusunod. Paano ka pagpapalain? Anak ng Diyos yung nanay mo, tatay mo. Nakikita ng Diyos na hindi ka sumusunod. Paano ka pagpapalain? Kaya marami pong nagdudusa ng mga anak. Ang dahilan, hindi sila marunong gumalang sa magulang at sumunod. Amen. Okay. So, tingnan niyo po lalo na po ang nanay, Kasi ako nakita ko yan dito sa bahay. Alam mo niya yan, si Jackie noong kami ay dadalawa pa lang. Napagkamalang modelo yan sa Bicol nung pumunta kami. Sabi sa akin ng mga kababayan ko, modelo ba yung asawa mo? Kasi siksi po yan noon. Amen? Dahil sa mga anak, napabayaan ang sarili. Amen? Ang inuuna na mga anak, hindi na yung kanya. At iyan po ang nanay. Hindi na inuuna ang kanilang sarili, kundi mga anak na. Imbis na para din sa kanila sana, napupunta sa mga anak. Kaya po, gano'n na lang ang sinasabi ng Biblia, sumunod kayo sa magulang nyo. Igalang nyo ang magulang nyo. Amen. Okay. Now, dito po sa isa pang Bible. Sa 1 Kings at tingnan po natin ang isang tunay kasi pinamagatan ko po itong The True Mother. Amen? Sa 1 Kings chapter 3, verse 16. Meron po ditong kasaysayan na si Solomon po bilang isang hari ay binigyan niya ng hatol kung sino ang tama o mali. Now, ito po ang kwento. Nang magkagayoy na paroon sa hari ang dalawang babae na mga patutot at nagsitayo sa harap niya. So, merong dumulog na dalawang babae dahil may kaso. At sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumatahan sa isang bahay at ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. So, dalawa sila, parehos yung hostess. Dalawa silang nanganak sa bahay, sa isang bahay na tinitirahan nila. At nangyari ng 3 araw pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito'y nanganak naman, at kami ay 3 araw pala. At kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. So dalawa lang sila sa bahay. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan, sapagkat kanyang nahigan. Okay, so yung babae na isa, namatay ang anak niya kasi naipit, nadaganan. Natulog siya, nadaganan niya yung anak niya. Okay. At siya'y bumangon sa hating gabi. At kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, at inihiga niya sa kanyang sinapupunan, at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. So ang ginawa nung namatayan,
kinuha yung anak na buhay. At iyon ang iniligay sa ano niya, yung patay, inilipat. Ngayon, sabi rito, at nang ako'y bumangon sa kinamagahan upang aking pasusuin ang aking anak, narito siya'y patay, ngunit ang aking kinalanin, ng kinamagahan, narito hindi ang aking anak na aking ipinanganak. Kasi po, maging sa mga hayop, sa mga anak ng, halimbawa, grupo-grupong mga tupa, o baka man ito, kabayo man ito, hayop ito sa daming nang nagtatakbuhan ng mga yan, nagkakahiwa-hiwala yan. Sa dami nila, kasi takbuhan sila. Pero, kilala ng tupa ang nanay niya. Kilala din ng yung nanay yung nanay ng tupa, kilala niya rin ang anak niya. Hindi yan pwedeng magkamali kasi siguro naaamoy nila itong anak ko. So, maski sa hayop, kilala niya ang nanay niya. So, itong nanay, alam niya hindi yun ang anak niya na namatay. So, kaya nagpunta sila kay Solomon. Okay? At sinabi ng isang babae, hindi. Kundi ang buhay ay ang aking anak, at ang patay ay iyong anak. At sinabi ng isa, hindi. Kundi ang patay ay ang iyong anak, at ang buhay ay siyang aking anak. Ganito sila nagsasalita sa harap ng hari na si Solomon. So, sabi ng isa, ako ang nanay. Sabi ng isa, hindi ikaw, ako. So, sino dyan ang nanay? Kasi yung isa sinasabi, ako ang nanay. Ito namang isa, sinasabi, ako ang nanay. Anong ginawa ng hari? Sabi niya, nang magkagayo sinabi ng hari, ang isa'y nagsasabi ang aking anak ay ang buhay at ang iyong anak ay ang patay. At ang isa'y nagsasabi, hindi, kundi ang iyong anak ang patay at ang aking anak ay ang buhay. So, dahil ganun ang katwiran yung dalawa, hindi nagsasabi kung sino ang tama. Anong desisyon ng hari? At sinabi ng hari, dalhan ninyo ako ng isang tabak. Magdala kayo dito ng malaking tabak. At sila'y nagdala ng isang tabak at sa harap ng hari. At sinabi ng hari, nandun na yung berdugo na may hawak na malaking itak. Nung nandun na, sabi ng hari, hatiin ng dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa. So, ang desisyon ng hari, para malaman kung sino ang tunay na ina, hatiin. Hello? Ngayon, nang magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagdiningas sa kanyang anak at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanyang buhay na bata at sa anumang paray huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi, magiging akin o iyo, man, hatiin siya. So sabi ng nanay na isa, mahal na hari, hindi bali ng ibigay nyo na lang sa kanya, huwag lang mamatay. Ngayon yung isa, na nanay, hindi pwede. Hatiin yan, parang tig-isa tayo. Sa iyo ang kalahati. Okay. So, doon makikita kung sino ang nanay. So, yung isa, patayin, hatiin. Yung isa, huwag na lang mahal na hari, ibigay mo na lang sa kanya. Huwag lang mamatay. Nang magkagayoy, sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraay, huwag patayin. Siya ang ina niya. So, yan po ang isang nanay na kahit na mapawalay sa kanyang anak niya, mabuhay lang. Yan po yung mga nag-a-abroad ng magulang. Hindi baling nasa abroad siya, makita lang niya ang anak niya na magandang buhay. Kaya nga may mga nanay na naglalako, nagtitinda, kung ano-anong trabaho ang ginagawa para mabuhay ang mga anak. So nakita natin dito, ang sentensya ng hari, ito anyang tunay na ina. Ito yung nagmamalasakit sa buhay. Kasi po mga kapatid, makikita nyo ang nanay, nandyan po ang malaking pagmamalasakit ng isang ina sa mga anak. Yan po ay karanasan ko yan dito. Nakikita ko ang buhay ni Jackie, grabe yan. Mula umaga, wala nang tigil sa katatrabaho yan. Maghapon. Hanggang sa gabi. Kaya minsan,
Pag nagsisilpon niya, hindi niya alam, nakatulog na sa pagod. Okay? So, ngayon, punta po tayo sa propeta. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Now, bago po yun ay daanan muna natin itong dito po sa tingnan niyo po sa inyong table Mother's Day sa paragraph 31. Ito po ang ating mababasa sa sinabi ng propeta. Paragraph 31. Ano po ang sabi ng ating propeta? Dahil hindi po pwedeng magkamali ang ating propeta, okay, sa the table. Yan. Yung pambungad niya, Mother is so great. Dakila daw, napakadakila daw ng nanay. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang isang nanay, grabe ang sakripisyo niyan. Kaya nga kung ikaw hindi ka marunong sumunod sa nanay mo, anong klaseng anak ka? Nagsakripisyo yan. Mula pa nang ikaw ay nasa tiyan, hanggang sa lumabas ka, hanggang sa nag-aaral ka, hanggang sa paglaki mo, nandyan ang gabay ng nanay. So, Mother is so great. You know, the first one that receives you in this life is your mother. Ang unang tumanggap daw sa iyo. Bakit? Nandun ka sa tiyan. Hindi naman ang tatay mo ang unang tumanggap sa iyo. Nanay mo napunta ka sa tiyan ng nanay mo. You are conceived. And she bears you under her heart. Kasi, sabi ng propeta, kahit daw gaano ka masungit o anumang nanay, gaano man ang kanyang karakter na hindi maganda, pag ang nanay nanganganak, umaamo. Kaya pinaamo ng Panginoon yan para doon sa buhay ng anak niya. Kaya sabi rito, she bears you under her heart, and she is the first to know you, and the first to in this life to hold you. O hindi po ang tatay. Nanay lagi. Maghapong kang kanlong, magdamag kang pinadididi ng nanay mo. Then, when you're born, she is one of the first hands that touch you and wipes back the tears out of your eyes. Nanay lagi. Kayo mga anak, yan ang tanda nyo nung ikaw ay isilang, nanay mo ang unang-unang tumanggap sa iyo at nag-alaga sa iyo. She is the first one to pat you and to love you and to coo over you. In this life is your mother. So sa buhay niyo mga kabataan, nanay niyo ang unang-unang nagmahal sa inyo. Now I think that there is not enough honor that we could give to a mother. Walang sapat na parangal ang maibibigay mo sa nanay mo. Sa dami, sa kadakilaang ginawa ng nanay mo sa iyo. Walang sapat na parangal daw ang pwede mong ialay sa nanay mo dahil sa ginawa niya sa iyo. Mother is first with a child,
and sees a great responsibility of what the child will be. Ayun. So, kasi tingnan nyo, may mga tatay na mapagsamantala, mga lalaking mapagsamantala, matapos buntisin yung babae, iwanan. O sino pang mag-aalaga niyan? So pagka wala na yung tatay, mapipilitan na maghanap buhay pati yung nanay para buhayin ka. So yan po ang napakabigat na nangyayari kapag kayong pabaya yung tatay, kawawa na yung nanay. Yung nanay na ang sasalo sa lahat ng responsibilidad. Hindi lamang sa pangangalaga, kundi para na rin sa pagpapakain sa iyo. Eh, sabi rito, sees a great responsibility of what the child will be. O yan. Kung ang nanay po hindi magdidesisyon ng tama, hindi kayo makapag-aaral. Hello? Nasa kamay ng nanay ang desisyon para kayo makapag-aral. So sabi rito, sees a great responsibility of what that child will be based upon the way that mother starts that child on the path that it must travel. Yes. Alam niyo ba ang tinutukoy dito yung future mo? Ano ang magiging future mo kung wala kang nanay? Kaya nga, sabagay hindi po lahat ng nanay ay tama. Pero kahit papano, iniluwal ka ng nanay mo. Amen? Mother has the responsibility from God to place that child on the right road. O yan. So malaki ang sagutin din ng nanay sa Diyos. Dahil ang nanay ang dapat na katuwang din sa, kasi ang nanay, kaibigan niya ang anak niya. Hindi katulad ng tatay, minsan, nag-aalangan ang mga anak. Pero ang nanay, kaklos po yan. Kaya malaking bagay na kapag ang nanay nagdesisyon na dalhin sa Diyos ang anak, may magagawa siya. Sabi rito, and I think that's why mothers has a special little touch. Amen? Ano sabi na? And I think that's why mothers has a special little touch. Amen. 34. Okay. Pero sa lundag na po tayo. Hindi na natin tatalakayin si Moses. Mahaba po ito. Sa 41. 41. Sabi po ni Brother Branham, but I might pass this on to the young people. Ayan. So kayong mga kabataan, ito ay pinapatungkol ito sa inyo, itong mensahe niya. Ito. Do you know Abraham Lincoln? Kilala niyo si Abraham Lincoln? Kilala niyo? Sino? Yung may litsunan dyan, ng manok? Sino nakakilala kay Abraham? Do you know Abraham Lincoln never owned a book in his life? Wala siyang aklat. Hindi siya kasi ibig sabihin, hindi ito nakapag-aral. Pero naging Pangulo ng Amerika. Wala daw siyang aklat. Maliban sa ito, sabi niya, anong aklat niyang meron siya? Abraham Lincoln never owned a book in his life until he was after 21 years old. Ayun, nagkaroon siya ng aklat, 21 na ang edad niya. Binata na. Kasi sabi niya, but the Bible and the Fox's Book of the Martyrs, so dalawa lang ang naging libro niya. Biblia, at itong sinasabi niya mo, the Fox's Book of the Martyrs. Sabi niya, see, eto, what you read molds the character that you are. So dahil si Abraham Lincoln ang kanyang binabasa, Biblia, na-mold ang kanyang karakter ng mga biblical character. So kung anong binabasa mo, kung anong lagi mong inilalagay sa mata mo, sa isip mo,
Iyan ang magiging buhay mo. Kaya maraming kabataan, yung buhay nila, kung ano nakita nila sa cellphone. Dahil yun lagi nasa mata nila. Nagagaya nila yung mga nakikita nila sa cellphone. Pero si Abraham Lincoln, Bible lang ang kanyang book. At sabi nito, kung ano ang kanyang binabasa, iyon ang nagiging buhay niya. So, ibig sabihin, kung ano ang laman ng iyong mata at isipan, iyan ang magiging buhay mo. See, what you read molds the character that you are. Kung anong binabasa mo, ikaw, magiging ikaw yun. No wonder we got a bunch of neurotics. Oh, yan. Kaya tayo nagkakaroon ngayon ng napakaraming, alam niyo, neurotics. Mga ganon. Ha? Kaya napakarami daw natin ngayon mga ganyan. Palyado ang utak. Ha? Bakit? Dahil dyan. Ha? Today, sabi niya, little old fictions, magazines, and vulgar and nonsense is placed upon our newsstands. He owned the Bible and the Fox's book of the martyrs. Look what it made him. Hindi po nakapag-aral si Abraham Lincoln. Pero yung karakter niya, ang nagdala sa kanya para siya maging Pangulo ng Amerika. At isipin niyo mga kapatid, hindi po yung Pilipinas. Amerika, pinakadakilang bansa sa buong daigdig. Naging Pangulo, hindi nag-aral. Bakit? Sapagkat yung kanyang ginawa, puro lang siya Biblia. Sino dito sa kabataan ang nagbabasa ng Biblia? Taas nga ang kamay. Yung nagbabasa ng Bible, taas nga ang kamay. Kabataan. Oh. Nakita nyo? Ang pagkakaiba ni Abraham. Oh, ulitin ko ang tanong. Sino dito nagbabasa ng Bible, taas ang kamay? Oh, tahimik kayo. Si Abraham Lincoln, iyon po ang kanyang araw-araw na ginagawa. Basahin ang salita. Kasi pag binabasa mo ang Biblia, pag uusap kayo ng Diyos, nagsasalita ang Diyos sa iyo. Ayan ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Pero kung ang Biblia, katulad nung isang nagtestimonyo noon sa dumalo doon sa gawain namin sa Alaminos, may nagtestimonyo. Nung nasa kulungan daw siya, ang Biblia, dahil binigyan siya ng Bible ng pastor na nagtuturo, ginawa niyang ng marijuana. O ilalagay yung marijuana, gaganunin. Hanggang naubos yung Biblia, kasi hindi nung marijuana doon sa ginagano niya, ilalagay yung marijuana sa papel, gaganunin, gagawin sigarilyo. Pero mabuti na born again siya. Amen. Siguro na lahat ng liter ng Biblia, nakain niya. So nakikita niyo ba? At iyan po ang hindi na maganda sa kabataan ngayon. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Ano niyang paunahan? John 3:16, sa Old Testament hinahanap. Agay layang bilay. Hello, bakit sa Old Testament? Anong malay? Ang binabasa puro mga pangmundo. Dapat sa kabataan, magmula ngayon, mga kabataan, magkakaroon po ako minsan ng, pag tayo ay fellowship, magtatanong ako ng mga verses, kung alam nyo hanapin. Hello? Oh, wag kayo, kasi, biro mo, John 3:16, sa Old Testament hinahanap. Okay, now, sa 42, but in the face of all that, one day, he made a statement like this. Ano yung magandang statement na sinabi niya kaya? He said, if there could be any good thing found in me, it's because of a godly mother
that reared him to serve the Lord. So, kaya pala siya napunta sa ganong kalagayan sapagkat yung nanay niya, dinala siya sa paglilingkod sa Diyos. Tinuruan ng nanay. Kasi ang nanay po dapat nagtuturo sa anak patungkol sa salita ng Diyos. So kaya naging magandang buhay ni Abraham, naging Pangulo ng Amerika, sapagkat meron siyang nakadiyos na nanay na siyang nagbungkaw sa kanyang pananampalataya. So kaya nga napakalaki ng dapat gampanan talaga ng nanay. Silang magdadala sa mga anak sa Panginoon. Although ang tatay, dinadala niya yung asawa. Ang gawain ng tatay, dali ng asawa sa Panginoon. Pero ang nanay, ang trabaho niya, dalhin ang mga anak sa Panginoon. Kasi kayo ang kaibigan ng mga bata. So kaya pala sabi rito, ulitin ko ba, if there could be any good thing found in me, it's because of a godly mother that reared him to serve the Lord. So yun ang nagdala yung nanay niya para maglingkod si Abraham sa Diyos. Hello. Kaya nga, tama yung sabi ko martir po ang nanay. Isang bayani sa tahanan ang nanay. Biro mo yan kung wala ang nanay sa pamilya. Paano maglilingkod ng mga anak? 43. Sabi na, you see, a child listens to its mother. Kanino daw nakikinig ang anak? Sa nanay. Kasi sila po ang magkasama araw-araw, mula umaga hanggang gabi. Ang tatay minsan, nasa trabaho. So ang nanay po ang dapat maghahandle ng kalagayan ng bata. Kaya sabi niya, you see a child listens to its mother. Some little touch about that mother that a child will listen to. Ang nanay po, kaunting lambing lang ng nanay sa anak, makikinig na po yan. Kasi karanasan ko dito sa bahay. Kasi ako, mabagsik po ako. Hindi ko sila masyadong ka-close. Pero si Jackie, ka-close dito mga anak namin. Ako hindi masyado. Kasi, amen? Kami mga lalaki ganun eh. Sa ang anak, ang close niyan, nanay. Kaya sila po ang napakagandang magdala sa mga anak para dalhin sa Diyos. Amen? Ano sabi na? You see a child listen to its mother, some little touch about that mother that a child will listen to. When it's hard. Kasi kaming mga tatay, pagka yung mga anak namin ay magsusumbong, kaya hindi na sila nagsusumbong sa tatay eh. Alam nila na, magsumbong siya, yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Pero ang nanay iba. When it's hurt, it will go to the mother. Ayun. Ano sabi ng prophet? Saan pupunta ang mga anak pag may problema? Sa nanay. Hindi kay pastor. Totoo po yan. Sabi it will go to the mother for consolation before it will go to the father. Panghuli na si pastor. Si Jackie muna pupunta ng mga yan. Because she was first with it, and there's some gift that God gives a mother. Kaya pala yung nanay ang pinupunta. Kasi merong mga kaloob sa nanay na wala sa tatay. Ano kaya yon? And there's some gift that God gives a mother to be that way. I mean, a real mother. Now, I believe that mothers are honorable and godly. Yan po ang dapat. Kasi pag hindi ka po makadiyos na nanay, hindi mo sila maaakay, ang mga anak. Maraming anak ang napapariwara ngayon dahil hindi makadiyos ang nanay. Wala silang panahon sa Diyos. Kaya dapat sa nanay, meron siyang panahon sa ating Panginoon. Amen.
Now, dito po ako magtatapos dahil may programa po tayo. Galatians 6:7, lagi po natin itong naituturo. Galatians 6:7. Sabi niya, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Ayan, pakinggan nyo yan, ha? Ang Diyos daw ay hindi nagpapabiro. Naalala ko po si Brother Dindo, sabi niya mismo. Dahil nagbitaw po ng salita dito si Dindo, sa pulpito, na narinig namin na tuwing pangalawang linggo, uuwi ako. Eh, naririnig ni Lord yun. Na tuwing 2 linggo, minsan, 1 buwan na. Oh, na-disgrasya sa Manila, buti na buhay pa. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kaya kung tayo po ay nagsasalita dito sa pulpito, mag-iingat tayo. Hindi po siya nagbibiro. Amen. So sabi rito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Huwag mo siyang bibiruin. Huwag mo siyang susubukan. Ha? Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aani niya. Yun. Kung ano ang tanim mo, ibig sabihin, pag nagtanim ka, aani ka. Pag may ginawa ka, hintayin mo ang ani mo. Magsisisi ka. So kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng respetuhan. Ang anak, igalang nyo ang nanay at tatay. Meron ng konsekwensya pag hindi mo ginawa. How much more kung pastor na tatay mo? Ginawa mo sa tatay mo. Mas matindi ang consequence po niya. Magsisisi ka na lang pagdating ng oras. Huli na. So kaya tayo mga kapatid, lagi nating ilagay sa ating isipan ang pagsunod. Amen. Sumunod lang tayo. At anong sabi doon? Pagrespeto, paggalang. Anong sabi? Upang ikaw ay maging maganda ang buhay at mahaba. Kung tayo ay, dalawa lang naman yun sumunod, gumalang. Magandang buhay, masagana, at mahaba. Amen. At higit sa lahat mga kapatid, kayong mga anak, ang nanay nyo, sumunod kayo dyan. At siyempre, sa tatay, sumunod din kayo. Dahil ba sinabi kong sa nanay? Pati sa tatay mo. Amen? Okay. So, tayo po tumayo. Awit.